Song Jin-woo, ang pinakamahinang hunter sa buong mundo. Sa bidyong ito ay samahan niyo akong alamin kung paano bang ang isang katulad niya ay naging isa sa pinakamalakas na hunter na kinakatakutan ng lahat. Nagsimula ang buhay ng ating bida sa Seoul, South Korea. Kung ninyong ang babaliwalain ang kakarampot na abnormalidad ng kanyang lakas at regeneration, ay naiiya itong tawagin ang kanyang sarili bilang isang hunter. Palagi na lamang itong nasasaktan at nailalagay ang buhay sa bingit ng kamatayan. Para sa isang taong walang ibang talento, ay kailangan itong maging isang hunter para umayod kahit na nakataya pa ang kanyang buhay para lamang sa kanyang ina na may sakit. Kahit makakarampot lamang ang natatanggap nito mula sa guild na kanyang pinabibilangan. Samantala, sa isang construction site sa Seoul, Korea, ay isang gate ang bumukas. Gates ang tawag nila sa mga portal na nagdudugtong sa mundo ng mga magical beasts at mundo ng mga tao. Habang naghihintay para sa isang raid ay nagkita itong magkaibigan na si Mr. Kim at si Mr. Buck at sila'y nagkamustahan. Nito'y tinanong ni Mr. Kim ang kaibigan kung anong ginagawa ng isang retiradong hunter sa lugar. Sinagot naman nito ni Mr. Buck na ito'y kanyang kailangan para sa ikalawang pagbubuntis ng kanyang asawa. Ngunit siya'y nangangamba na baka siya'y mapag-iwanan sa tagal ng kanyang pagkakapahinga bilang isang hunter. Habang nag-uusap ay siya namang dating nitong si Song Jin-woo na para bang ikinatuwa ng lahat. Napatanong naman nitong si Mr. Buck kung ganun ba talagang kalakas itong si Song Jin-woo kung kaya't ang ibang hunter ay tuwang-tuwa sa kanyang pagdating. Natawa na lamang si Mr. Kim at sinabing hindi niya ito malalaman sapagkat retirado na siya nang magsimula maging hunter itong si Song Jin-woo. At ang palayo nito ay ang pinakamahinang hunter sa buong mundo. Sa sobrang hina ang araw nito ay palagi na lamang itong nasasaktan kahit nasa pinakamababang E-rank mansion. Ang pagdating nito sa lugar ay nangangahulugan lamang na magiging madali ang kanilang gagawing raid. Sinabi naman ni Mr. Kim na itigil na nila ang kanilang usapan dahil baka marinig pa sila ng binata. Habang itong si Song Jin-woo ay napabulong na lamang sa kanyang sarili na talagang naririnig ko kayo mga gurang. Matapos nga nito ay umorder na lamang ng kape ang ating bida, ngunit ito ay nagbigay na naman sa kanya ng panibagong kabiguan. Dahil sinabi nga sa kanya ng waiter na kauubos-ubos lamang ng kape ngayon lamang. Kaya't parang nahabag sa sarili itong ating bida at napambuntong hininga na lamang. Ngunit sa kanyang paglalakad papalayo ay nagulat na lamang ang binata nang may sumigaw sa kanya ng, "Nako Jin-woo, sugatan ka na naman." Ito'y walang iba kundi ang kanyang kaibigan na si Miss Juhee, kanilang makakasama sa gagawing raid. Sa kanilang pagkagantuhan, ay pinagtaka nitong si Juhee kung paano bang na-ospital itong si Jin-woo kahit pa sa isang Iraq dungeon lamang. Nagpaliwanag naman ang binata na ang kanyang makakasama ay mayroong matataas na rank kaya't hindi na sila nagsama ng isang healer. Ang pagiging makasarili naman ng mga nakasama ni Jin-woo sa raid ay kinainis nitong si Miss Juhee. Ngunit sinabi ni Jin-woo na ayos lamang ang lahat dahil ito'y kasalanan niya sapagkat siya'y masyadong mahina. Natigil lamang ang kwentuhan ng dalawa na makita ang lahat ay nakahanda na para pumasok sa dungeon. Makikita naman natin sa entrance ng dungeon itong isang lalaki na nagpakilalang si Mr. Song. Ito rin ay nagpresenta para maging leader ng kanilang grupo sa gagawing dungeon raid. Ang lahat naman ay sumang-ayon sa kagustuhan ng lalaki sapagkat siya nga ang may pinakamaraming karanasan pagdating sa ganitong bagay. Ang lahat ay nakahanda nang pumasok at sinabihan pa nga nitong si Mr. Kim si Jin-woo na mag-ingat habang nasa likuran nila. Sumugot na nga lang ng okay itong ating bida at sinabi na rin sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sabay pasok sa dungeon. Habang papasok sa dungeon ay makikita naman natin itong tindero ng kape na para bang nakukonsensya dahil hindi niya nabigyan ng isang kape itong si Jin-woo. At ang mga sumunod na eksena naman ay makikita na natin itong si Juhee na ginagamot ang ating bida sa loob ng dungeon. Tinanong pa nga niya ang binata kung bakit ba gustong-gusto nitong maging hunter kahit pa nalalagay ang sarili sa kapahamakan. Agad namang humingi ng paumanhin itong si Jin-woo, ngunit sinagot naman ito ni Juhee na hindi nito kailangan ng apology. Talaga lamang nag-aalala ito para sa kaligtasan ng binata habang ang kanilang mga kasama ay patuloy sa pagtugis sa mga magical beasts. Papatapos na nga ang raid at makikita nating nagtipon-tipon na ang ibang hunter nang biglang tanungin itong si Juhee ang ating bidang si Jin-woo. Dito nga'y tinanong na ng dalaga kung ano ba talaga ang dahilan at ayaw mag-quit itong si Jin-woo sa pagiging hunter. Sumagot naman ang binata na ito'y kanyang libangan lamang at ikamamatay niya ang pagkabagot kung hindi dahil sa bagay na yan. Ngunit hindi talaga masabi ni Jin-woo ang totoong dahilan dahil labis na itong ikinakahiya. Sinagot naman siya ng dalaga na mukhang ang kanyang libangan ang magdadala sa kanya sa kabilang buhay.
At pasigaw pa nitong sinabi na huwag kang tumawa dahil bubuka ang mga sugat mo. Nagdiriwang na nga ang lahat at makikita natin itong si Mr. Song hahawak-hawak ang isang kristal na kung tawagin ay magical core. Ito ay mga bato na kanilang nakuha matapos matalo ang isang magical beast. At kahit pa isang sirang lamang na halimaw ay nagtataglay ng magical core na nagkakahalaga ng libo-libo. Ngunit itong ating bida ay nalulungkot at nababagagbag sapagkat ang kaya lamang niyang kunin ay isang irang na magical core kahit pa itaya niya ang buhay niya para dito. Nang bigla na lamang sumigaw ang isa sa kanilang mga kasama na meron palang natagpo ang isang lagusan. At ang lagusang ito ay nagpapahiwatig lamang na ang kanilang napasok ay isang double layer. Sinubukan nga magpakawala ng fireball nitong si Mr. Song para malaman kung hanggang saan na maabutin ng lagusan. Ngunit sa sobrang haba nga nito ay hindi na nila natanaw kung hanggang saan umabot ang bolang apoy na ginawa ni Mr. Song. Kaya't pinulong ni Mr. Song ang lahat at sinabing ang gate ay hindi magsasara hanggat ang boss ay nabubuhay. Karaniwan nga raw ay kailangan muna nilang i-report sa guild ang ganitong mga pangyayari bago gumawa ng aksyon. Ngunit kang magkakaganon ay maaaring ibang hunter na ang makinabang sa mga boss na nasa loob ng dungeon. Kaya't minungkain nitong si Mr. Song na sila na mismo at tumapos sa boss na nasa loob nito. Dahil nga hindi tiyak ang kaligtasan ng grupo sa kanilang gagawin, ay napag-isipan nilang magkaroon ng butuhan sa pagitan ng 17 individual. At walang sino mang magrereklamo sa magiging resulta nito. Sa simula nga ng butuhan ay makikita natin itong si Mr. Kim at si Mr. Buck na sumang-ayon para pasukin ng dungeon. Samantalang itong si Juhi naman ay tinutulan ng kanilang gagawin. Sa madaling sabi ay nahati ang boto ng grupo sa 8 laban sa 8. At tangi si Jingwoo na lamang ang nalalabit na hindi pa nakakaboto. Ang lahat ay nakadepende sa boto ng ating bida habang ito naman ay nag-iisip na kailangan ito ng pera para sa kanyang kapatid na malapit na rin mag-college at para rin sa kanyang ina na nakaratay sa ospital ng mga panahong iyon. Kaya para sa kanyang pamilya ay pasigaw nitong sinagot na siya ay sumasang-ayon na pasukin ang dungeon. At dyan nga po nagtatapos ang Chapter 1 at Chapter 2 ng manhwa series na Solo Leveling. Kaya't mag-follow, like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.